Hello po. The teens assignment moments gave me a sight. Siyempre, yung una, ang nakapaloob sa sight, yung strength, important, grateful, happy, and tough. The time when Yahweh tested my faith, kasi nung day 0 pa lang, nag-aalala na ako kasi may school ako that time, then biglang nagbigay ng groupings yung teacher namin. Then, kailangan na i-present yung Tuesday. So, syempre, nag-alala ako niyo. Sabi ko, hello, it's Tabernacle. It's Tabernacle. Na, dapat walang school. So, ako, naalala ko kagad dun. Sabi ko, mag-pray na lang ako, sana hindi matuloy. Then, that time, yung after ng Tabernacle yun, yung Tabernacle yung parang yung after ng Tabernacle, yung tapos na lahat, hindi si sir, hindi na muna diniscuss yun. Like, parang it's a sign na hindi muna pinagawa muna yun niya. Pinagpahinga muna kami that time. Then I'm so happy that time kasi hindi nga natuloy. Then yung sunod, yung important, I felt the value of Yahweh. Na-value ko yung aral kasi yung una-una yung like, yung ibang tinuturo na na-realize ko din na iba na parang masaya yung mga tinuturo na ano ko naman siya, good naman, gano'n. Yung important, yung kahalaga na hindi porket nag-tabernacle, puro activity lang. Ang kahalagaan ng tabernacle, yun yung pagbubuo ng isang pamilya. Which means yung pag-ibig ng bawat isa. Yun yung magbubuo. Next. And yung sunod, yung grateful. Siyempre, I'm so grateful that time kasi kahit yun, that during Tabernacle kasi, nagkaroon ako ng sakit and I'm very grateful hindi siya lumala. Like, diba, like, hindi inano ni Yahweh yung gano'n na sitwasyon na hindi niya pinalala yung sakit ko, na nag-participate pa rin ako sa mga activity. Doon nag-start yung grateful, na sobrang grateful ko kasi nakadalo kami kahit di kami kompleto, natapos namin lahat. Yes, hindi. Tapos yung happy, sobrang happy ko naman that time kasi parang connected na rin sa grateful yung happy. Like, I'm so grateful, happy pala. I'm so happy that time. Kasi, naging close pa namin lalo yung mga taga-balot. Yeah. And, gumawa pa nga kami ng GC. And then, sunod yung tough. Parang wala namang naging struggle that time. Ay, meron yung nakita ko yung struggle ng mga titas ko and my mom. Yung struggle namin, like yung financially, hindi naman financially, pero yeah, ganun. Kasi tapos yun, nakita ko lang yung struggle nila na paano yung kakainin namin, paano yung tubig, ganito. Pero nadaraos din naman po namin yung ganon na straight to the point na walang tisuran. Ay, kanti lang naman may tisuran naman. Tapos yung struggle, medyo mainit. Pero hindi naman masyadong mainit. Pero maganda, masaya naman yung araw ng Tabernacle, this Tabernacle. Kasi medyo close namin yung mga ibang lugar. Yung last message na lang. Sobrang saya ng memory ko that time. Kasi, like, sobrang saya talaga. Wala din naging struggle ng ulan. Hindi naman masyadong nag-ulan-ulan yun. Sobrang saya. Kahit, medyo, konti lang yung, like, bitin yung araw na nangyari sa Tabernacle. Pero sobrang saya. Ang daming nauwing memories. Kahit, naging close talaga namin yung mga ibang lugar. I'm so happy that time. Yun lang po. Shalom. Bye-bye. Yung mga bagay na ginagawa, nagulat po kasi mga bagay na ginagawa dati ay mga ginagawa ngayon na hindi ginagawa dati. Katulad po ng paghihip ng super habang tinatawag yung mga tao. Yung kasi dati hindi po ginagawa yung umiihip ka ng super habang tinatawag po ang mga tao. Ayun lang po. Hello po, shalom po.
Yung naramdaman ko po is masaya po kasi po nakita-kita ay nagsama-sama na rin po yung mga taga-ibang lugar and nakapunta po kami ng ligtas doon at nakauwi rin po kami ng ligtas. And ngayon 2025 po kasi naging close yung mga taga-ibang lugar. Yung mga hindi ko po ganong close nun dati, naging close po sila ngayon. And marami po kasi kaming aral na nakuha ngayon mula po sa tinatalakay po ng mga natuturo sa harapan. And yung naraos po kasi namin lahat ng kapistahan po ni Yahweh. Nang wala po kami problema, yun lang po, siya lang po. Ito po, siya lang po. Ito po ang aking assignment sa Bible po. Unahin ko muna po sa day 1. Sa day 1, ang na-experience ko po noon ay yung mga nag-Bible po. Kasi po, kaya po yung mga nag-Bible po kasi po, dami ko pong natutunan doon and yung mga natutunan ko po, pwede ko pong i-apply sa sarili ko po. And yung mga iba din po, yung mga lalaro po kami. Ayun po sa day 1. Yung sa day 2 naman po, yung nag-bonfire po kami, siyempre po, bata po kami. Kaya po, masaya po kami. And nakilala na din po namin ng sobra-sobra ang mga taga-ibang lugar. Yung sa day 3 naman po, yung last great day na po. Yung day 3 po, yung nag-frisbee po. And then yung sa huli din po, yung nag-awarding po, ay sobrang saya ko din po. Ayun lang po, siya lang po. Shalom po sa lahat. So, ito po yung reflection ko personally dun sa naganap na tabernacle po natin. So, una is yung stretch. Ano yung part na parang feeling ko is kinailangan ko talaga mag-exert ng effort. Siguro po, yun yung sabihin ko na yung kabuuan, yung before, during, and after. Pero, aminado naman po ako, mas naano ko dun sa preparation personally kasi meron po akong pasok nun before yung tabernacle. So, medyo nahirapan akong mag-adjust na from priorities mo sa school, syempre papasok ka sa kapistahan niya. Pero yun naman po, thankful po ako kasi na naitawid siya kasi tinulungan din po ako syempre ng family ko na sa preparation. More than po siya sa literal, no? Sa spiritual din po ganun. So, kahit medyo na-stretch yung effort ko sa part na yon, preparation personally po is nandun po sila na gumagabay, nandun din po sila para magpaalala, ganun. So, pangalawa po is yung important. So, yung mga nangyari po is nakita ko sobrang important nung moment na nagkakaroon po ng paglalahad ng ebanghelyo po, no? So, yung sa mismong tabernacle, yung mga nailahad po nilang aral. So, nakita ko po siya na sobrang important nung moment na yun kasi hindi ko po alam kung kailan pa po siya mauulit. So, para sa akin, yun yung moment na pinaka-important sa akin. Yung nagkaroon ng share ng mga aral, may interaction po between dun sa tagapakinig tsaka dun sa elder. So, parang yun po yung nakita kong pinaka-importante yung moment. Yung despite ng mga problema is nandun yung mga tao nakikinig. Tapos yung mga elder po is nasi-share po sila ng mga aral. Paano kami matututo and paano kami gagabayan patungo kay Yahweh. So, pangatlo po is yung grateful. So, overall naging grateful po ako kasi si Yahweh, pinrovide niya po lahat, no? Mapa literal, spiritual. Nakita ko po na kahit medyo may mga lapses sa ibang bagay is hindi niya po tayo pinabayaan, no? So, ano man yung kinailangan, may mga taong tumutulong, yun din po, grateful po din ako sa mga tao, ganun. Kasi kahit bihira lang po kami magkita-kita, nakita ko yung sharing nung bond po nila sa amin, no? Kahit magkakalayo is mas matibay nung time na yun po, no? So, ayun, pang-apat naman po age yung happy. So, masaya po ako sa overall na naganap. Pero mas sasabihin ko po na mas sumaya ako every time na nagkakaroon po kami ng sabay-sabay na kainan, pati family talk pag nasa tent po kami. Kasi nakita ko po doon na sobrang saya na makapag-share ka ng maluwag sa pamilya mo ng mga problema, ano yung mga gusto mong improve sa sarili mo. So yun, masaya po ka every time na ganon. And masaya naman po ako sa overall. Pero yun, personally, mas masaya ako nung time na pagpapasok ka sa tent, sabay kayong kakain ng pamilya mo, tapos nagkakaroon kayo na parang family talk, ganun po. So, yung last po is yung letter T, which is yung tough. Ano yung pinaka naging mahirap? Siguro para sa akin po yung, although mahirap yung preparation and duty, mas
nakita ko mahirap yung aftermath po ng tabernacle kasi more than sa physical na aayusin mo yung mga dinala mo, syempre yung spiritual na kakatapos na ng kapistahan niya, well, papasok na naman yung kapistahan ng mga sanlibutan. So, medyo mahirap pong mapanatili. Pero naniniwala naman po kung nakakayanin siya basta hingin ka ng tulong or gabay po kay Yahweh. So, ayun lang yung inaano kong pinaka-tough, yung aftermath po. Kasi hindi natin sure kung may influensyahan ba tayo kasi kakatapos lang nung kapistahan niya, and wala na po tayong inaabangan na patungkol sa kanya. Although, nandiyan po yung Sabbath, which is gabay din po. So, yun. Overall po, personally sa akin, sobrang magaan and masaya po yung tabernacle ngayong taon. Kasi kahit daming pinagdaanan, may hirapan po or maliit, nakita ko po yung mga tao is willing po silang mapa-elderman for tagapakinig, willing po silang itaguyod or itawid yung bagay na tinatayo po natin. So, para sa akin po, yun din po ako pinaka-natuwa. And masasabi ko na ginabayan po talaga tayo ni Yahweh ngayong tabernacle po. And sa lahat naman po ng ginaganap natin patungkol sa kanya. Yun lang po, siya lang po sa lahat. Siya lang po sa lahat. So, yung assignment po na binigay is magbigay ng moment sa tabernacle using the acronym SIGHT. So, yung first letter po dun is S, which means stretch. So, yung understanding ko po dito, ito yung moment na parang na-maximize yung capability mo as a person. So, personally po, sa akin doon, yung moment ko sa stretch is yung time na kinailangan namin ni Ninya na kumilos. Kasi, nung nagpapalaro po nun sa adults, syempre, sabi po doon, yung mga kids yung magpe-prepare ng dinner. So, ayun po, feeling ko doon po kami na-stretch kasi na-maximize namin yung lahat ng mga bagay na tinuro sa amin na kumilos during that moment na wala po kaming matandang kasama. Next naman po is yung I, important. So, na-feel ko po na important ako nung na-meet ko ulit yung mga dati kong members sa last tabernacle. So, hororo, ganun. So, natuwa lang po ako kasi meron pa rin po silang respeto nun. Parang kilala pa rin po nila ako nun na ito yung tumayong ate namin nun. So, feel ko po nandun yung respeto pa din nila sa akin. Next naman po is yung grateful, letter G. So, grateful, syempre, for me po, dun yun sa awarding ng Quispy kasi sobrang grande ng mga prize. So, may kasi ako nun, pag nakakita ako sa mall ng mga ganun, may idea ako na mahal to, ganun. So, na-appreciate ko po siya. And sobrang thankful po ako dun. Next is yung H, which is happy. So, happy kasi kompleto yung family. So, syempre may, ayun po, umuwi si kuya. So, kompleto po kami. Kumbaga, nandun buo pa rin yung pamilya. Kahit sabihin yung pagod, nandun pa rin po yung pag-enjoy kasi magkakasama po kami kumikilos sa tent. Next naman is T, which is tough. So, for me naman po, parang wala namang tough moment ng tabernacle kasi sabi nga po nung feedback kanina umaga, magaan yung tabernacle. Hindi po, parang wala po akong naramdaman na hirap nun. Except lang dun sa preparation, yung mga days before nun kasi syempre, kailangan mag-advance ng schoolwork, mag-prepare ng mga gamit para sa tabernacle. So, feeling ko po, yun lang yung tough, which is yung preparation. Pero overall sa tabernacle, parang wala naman po. Yun lang po. Shalom po. Shalom po. Ngayon, ipapaliwanag ko po ang experience ko po sa tabernacle. Yung stretch ay saan ka napapagod. So, napapagod po ako sa quiz B. But, okay lang ang saya po. Yung ang important ay ano ang important sa tabernacle. Ang important sa akin ay may matutunan tayo na may tama. Yung grateful
grateful po ako sa may nagtuturo sa harapan na nagsisikap sila para magturo sa harapan. So, salamat. Sa happiness, naging masaya ako sa games sa rope. Sa tough, wala po akong nahihirapan. Bye-bye! Shalom po! Ngayon i-explain ko po ang sight. Ang na-experience ko po nung tabernacle ay nakapagod ako sa pagbantay kay Sean. At kasi siya palagi maglaro sa akin. Pero okay lang naman ako. Masiyaan naman ako. Napagod lang ako sa pagharot. Tapos, ang important ay may natutunan tayo. Ang important ay na ganun tayo. May natutunan tayo sa turo ng mga elders about sa salita ni Yahweh. At grateful ako na sama-sama tayong lahat na nagsikap tayong sama-sama, nagsikap tayo pupunta sa tabernacle upang makakinig sa mga salita ni Yahweh. At nagsikap din tayo gumising ng umaga, 3 o'clock, kahit antok na antok tayo. Tapos, masaya ako dahil madami mga games. Nag-had fun naman kami sa Quiz Bee. Kahit di naman kami naging champion, okay lang sa amin as long as nag-had fun kami. Tapos, di naman po ako nahihirapan ng tabernacle. Kasi nasiyahan po. Yun lang po. Shalom po. Bye-bye. Hi po, shalom po. Ngayon po, explain ko po sa inyo yung experience ko po sa Feast of Tabernacle. So, yung pakiramdam ko po sa Tabernacle is masaya po ako, and yung experience ko po sa Tabernacle, una, may times napapagod po ako dahil siguro dami na pag-iisip sa mga bagay-bagay tungkol sa requirements sa school. Medyo naalala ko pa rin kasi naalala ko na medyo pala umabsent pala ako ng isang araw sa school. Medyo na-stress pa ako doon. Tapos medyo naalala ko yung mga projects sa school na kailangan kong gawin. And despite that po, dahil sa Tabernacle, medyo nakakalimutan ko yung experience sa school. At binigyan niyo ako ng pagkakataon na magpahinga po. And yung sa importance sa Tabernacle, importante na umatis sa Tabernacle dahil nandun yung kaligtasan. At the same time, yung kapatawaran sa mga kasalanan na nagawa sa atin. At the same time, meron din blessing na tatanggap na kung saan makakatulong yun sa atin na makaligtas tayo or ma-encounter natin po yung mga problema o yung mga pagsubok sa buhay. Tapos, naging grateful po ako sa Tabernacle dahil nagiging close na po ang bawat lugar sa bawat bata or kabataan or mga tao sa Boni, Patpalot na dahil sa activity na tawag na bonfire na kung saan doon na-express namin yung ano gusto namin sabihin, and at the same time meron a so-called term na remember or remembrance. Yun, nagkasama-sama and at the same time having fun, hanging out, ganun. Tapos yung happiness ko po is yung Quiz Bee po and yung activity bonfire and other games. So, and not also na mention yung function ko po as taglay. So, bakit pa masaya sa mga bagong ganung bagay? Kasi, una, nung nag-start po ako mag-usap sa ibang mga kasama natin sa kapatiran, naging okay ako na yung masaya dahil may kausap na ako. Then, yung sa taglay, medyo meron konting delay. Kasi hindi ko siya nakasikaso. Tapos, in result po is, naghanap po ng paraan na makabawi. Tapos, yung sa tough po, actually, wala po nahihirapan dahil lahat po ng pagsubok nahihirapan naman po. So, yun lang po. Shalom po. Bye po!
Shalom po, yung experience ko po sa Tabernacle ay masaya po dahil po nakapunta po lahat ng ligtas. Walang nangyaring masama at nakapag-ipon-tipon po tayo lahat at nagpulong po tayo pong pondo ng 3 AM at sa last 3 days po masaya dahil kumain po tayo ng sama-sama at malungkot po konti dahil uwi na po tayo sa kanya-kanyang bahay natin at magkikita na po tayo. Yung makikita po tayo tuwing grand pulong. Ayun lang po, shalom ulit. Shalom po. So, ito po yung tungkol po sa assignment ngayon sa Bible. Bale, yung experience ko po muna ng Tabernacle. So, kung i-rate ko po siya 1 to 10, it's a 10 po. Kasi, hindi lang po puro masaya yung nangyari sa amin, lalo na po sa pamilya namin. Marami rin po malungkot or hindi po magandang nangyari. Pero, patungkol po sa kongregasyon, ayos po siya sa akin kasi mas naging close po kami ng mga taga-Boni, taga-Angono, and naging masaya po yung Tabernacle kasi po meron pong kasiyahan pang sanglibutan, kasiyahan spiritually. So, bale, yung mga memories po doon na hindi ko makakalimutan. Actually, marami po. Bale, siguro po yung last great day po, yung mga nangyari ng last great day, yung bull fight po, tsaka yung mga games po ng mga reasoning, yung awarding po sa quiz bee, and tsaka yung about kay Elisha po, yung naiyak siya dahil sa putek, natakot siya sa putek. So, anyway po, yung mga aral po na nakuha ko noon, marami po ang aral na nakuha, lalo na po yung mga nangyari po sa family po namin. Marami pong realization, marami po mas naiintindihan ko po yung pagiging taglay, mas naging mas naging ulinaw po yung ibig sabihin po ng pagiging taglay sa amin, and naging masaya po siya, in short. So, bali marami po akong realization, marami po akong tutunan, lalo na po sa part ng family namin. Marami pong mga nagbago po na perspective ko po. So, bali ayun lang po yung experience at mga naramdaman ko. And, ayun na. Shalom po, bye-bye. Shalom po, ang na-experience ko po ay masaya dahil nakapag-bonding po kami ng mga taga-ibang chapter, pero hindi po natatapos yun sa pagiging masaya dahil nakapag-bonding. Kailangan po may matututunan din tayo na aral sa mga tinatalakay po natin sa mga araw na lumilipas. Dapat hindi po enough kung may matututunan tayo, dapat ina-apply din po natin siya sa pang-araw-araw. Yun lang po, shalom po. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Sophia sa Angono chapter. At ang aking site is yung acronym na nakalagay na stretch, important, grateful, happy, and tough. So, ang stretch sa experience ko sa Tabernacle is na meaning po na parang napagod. Napagod ako sa part ng pag-uwi na po sa Tabernacle. Habang bumibiyahe po, nararamdaman ko po yung pagod na nangyari. Yung ginawa po namin sa Tabernacle, hindi ko naramdaman during. After ko na po siya naramdaman yung pagod po. Tas, yung important na naano ko is, ginawa ko at least yung tungkulin ko sa pagiging taglay at nakinig ng maayos kahit nahihirapan kaming maging gising sa madaling araw, lalo na sa 3 AM sa aral, nakikinig sa aral. Buti nakapakinig kami mga taglay dahil kasi kami dapat unang magigising sa mga tao sana. Kasi sobrang pagod ata nun. Hindi po lahat kami nandoon sa bulwagan. So, grateful po is convenient pa po sa atin yung lugar. Kasi maayos yung lupa, hindi masyadong maputik. Yung mga antique, pwede bearable po siya. Yung poso po, kahit malayo man po, meron po kasing nag-iibgib. Kaya sobrang convenient po pag
kukuha ng tubig. Kahit mahirap naman po pag kami lang po kukuha. Masaya po ako sa happy during activities at pag may ginagawa kami sa tent, kami lang magpapamilya minsan nagtutuwaan. Tinatawag po na namin yung mga taga-Canada, tapos masaya po nung kami sa tent, sa bonfire, sa mga activities na pinapagawa sa mga bata. And most naging happy ako is naging close kaming lahat. Halos hindi na po kami nahihiya masyado. Maliban po ata sa mga bata na napansin ko lang po parang nahihiya pa daw po sila, sabi din sa akin ni Shannon. Yun, at least naging close kami. Hindi katulad ng dati nahihiya pa kaming makipag-usap na wala talagang magsasalita unless na may kailangang gawin. Sa tough naman, yung pinakamahirap is hindi naman po ata masyadong mahirap kung yun lang. Dahil kasi yung taglay, kailangan po kasi kami talagang nakatayo. Pero nung time po nun, yung mainit, tas mas mahirap po kasi yun. Yun lang po yung aking sight or experience sa Tabernacle. Thank you po. Maraming salamat po.